Merhaba, merhaba, host Geldenes. Welcome to Chan FW channel once again. Guys, um, magkwentuhan na naman tayo dahil panahon na naman ng Ramadan ngayon, or kung sa Turkey is Ramazan. So, ayan, yan naman po yung pag-uusapan natin dahil mga OFW tayo nandito sa ibang bansa. So, kailangan na naman nating puyyater. So, shout out sa mga FW na ang mga amo is Muslim. So, kailangan talaga nating magpuyat. So, ayan guys, yan lang yung pagkukwentuhan natin ngayon. So, ano ba yung inihanda natin para sa pagkain nila sa sahur at saka sa iftar. Ayan guys, samahan nyo ako at magkwentuhan tayo. Let's go guys! Ayan, so kumusta mga kababayan? So, ayan, pagkwentuhan lang po natin dahil panahon na naman ngayon ng Ramadan or Ramazan sa bansang Turkey. So, ayan guys, hindi naman lahat nagpa-fasting. So, pag sinabi kasi nating Ramadan or Ramazan, it means fasting for the Muslims, our brother and sisters na mga Muslims, and our mga amo, mga bossing natin. So, ayan. So, hindi naman lahat dito sa bansang Turkey. So, hindi naman lahat. Most of them naman is mga Muslim. Okay? Mga Muslim sila, pero hindi naman lahat nagpa-fasting. So, merong mga Muslim na hindi sila nagpa-fasting. Okay? So, yun yung tinatawag natin ng mga modern Muslims. Pero, yung mga amo natin na mga conservative Muslims, sila talaga yung nagfa-fasting for the whole month. At ayaw talaga nilang mag-skip. Kasi pag nakaskip sila ng one meal or one day, binabayaran nila yan. Yung mga talaga, devoted talaga ng mga Muslims, or sinasabi nating mga conservative Muslims talaga. So, bakit meron tayong tinatawag na modern Muslims at saka conservative Muslims? Dito lang po yan sa Turkey. Kasi, pag sasabihin kasi natin, for example, sa mga Middle East country, sa Saudi, sa Dubai, siguro, meron siguro sa kanilang hindi nagfa-fasting. Kasi hindi pwedeng mag-fasting yung, guys, yung may sakit, na may maintenance na medicine, kasi of course they need to eat, para meron kasing medicine na kailangan after meal iniinom. So exempted yon. Okay, exempted yon sa fasting nila pag may sakit, and then halimbawa sa babae pag may menstruation. So bawal mag-fasting ang mga babae kapag may menstruation. And then, pag bata na below 12 or 14 years old, I think 12 or, I'm not sure correct me if I'm wrong, 12 or 14 years old below. So, hindi nila nire-required ang mga bata na ganyang age na mag-fasting, but they can decide for themselves, diba? So, if they decide na, okay mom, dad, I want to join your fasting, yung ganon. So, it's okay. Pero hindi talaga nire-require yung mga bata. But, kasi, bali sa part ko is, sa experience ko is, yung mga alaga ko, sabi nila, they want to, they want to do the fasting also. So, pinapayagan naman sila ng mga parents nila. Kaya lang, minsan, hindi talaga nakukontinue yon. Kasi nga bata, kumbaga nagpa-practice pa sila, kasi nga syempre, hindi pa sila sanay to do the fasting for 1 month. Yung mga ganung bagay. So, ngayon, ano yung mga pagkain na inihanda natin sa during their fasting? Kasi dito sa sa Turkey, guys, ang pagkain nila, of course, iba-iba tayo ng mga food na inihanda. Depende sa country yan. Depende sa ng mga Muslim. So, dito sa Turkey, hindi naman talaga depende na rin sa family kung ilan silang kakain. Kasi pag mag-get together sila, the whole family, talagang pangmaramihan ang inihanda natin. Pero pag nasa bahay lang, kagaya dito sa amin, sa mga amo ko,
ilan sila lahat? Yung mag-asawa, yung madam ko, tsaka si sir ko, tapos 3 yung mga bata. Pero as of now, yung 3 mga bata, yung panganay namin, si Mina, nasa Amerika, so 2 lang yung mga bata dito. So, sabihin nating 4 sila. Pero alam nyo ba, sa 4 na yon ng mga amo ko is 2 lang yung nagpa-fasting. Si sir ko, at saka yung alaga ko na lalaki, si Emir. Kasi, hindi nagpa-fasting yung madam ko. Okay? Hindi siya nagpa-fasting. Si Madam at saka si Ella, hindi sila nagfa-fasting. Nung dumating ako dito, kasi 8 years na ako sa kanila, more than 8 years na ako sa kanila. Kumbaga, nung first year lang ng pagdating ko, nagfa-fasting yung madam ko. Pero, yun nga, dahil nga sa isang buwan, magkakaroon talaga tayo ng menstruation, tayong mga babae. So, may mga days na hindi siya nagfa-fast. So, hindi na kukumplete talaga yung 1 month. Kasi 1 month talaga yung fasting ng mga guys, ng mga Muslim nating mga brother and sisters. So, ayun. So, after nun, the 2nd year, hindi na siya nagfa-fasting yung madam ko. Pero yung amo kong lalaki, talagang siya, continuous talaga siya, faithful talaga siya sa kanyang sa kanyang fasting every year talaga. Tsaka hindi siya nag-i-skip as long as nandito siya sa bahay. At tsaka ito nga pala, pwede palang mag-skip yung lalaki. Yun nga, 'di ba, sa nabanggit natin kapag may sakit, pag may iniinom na mga medicine, and then sa lalaki yun kasi sa babae yun nga pag may menstruation. Kapag nagta-travel. So, kapag nagta-travel ang isang tao, they are allowed to skip kasi nga they need to go to another country ba ngayon, kasi yung boss ko is always working abroad. Pumupunta siya sa ibang bansa for for business trip, yung mga ganon. So, they are allowed to skip for the fasting pag mga ganyan. Pero pagdating nila doon, pwede naman na nilang i-continue yung sa travel lang. So, kasi sa time of adjustment, kasi syempre hindi pare-pareho ng time. Pagdating dito sa Turkey, 2 hours or 5 hours behind yung mga ganon sa oras. So, meron silang ganon. So, hindi ka magkakaroon ng kasalanan para sa kanila. Kasi kasalanan yun yung nagfa-fast ka and then you need to stop for 1 day or 2 days. Kasalanan yun kung walang valid reason. Okay? So, ayun, ano ba yung hinahanda natin pagkain? So, dito sa Turkey, meron tayong tinatawag na sahur at saka iftar. Yun yung tawag sa kanila. I don't know kung anong tawag sa ibang country. So, yung sahur, yun yung madaling araw. Kumakain sila ng madaling araw, ang tawag doon is sahur. Sa gabi naman is iftar. So, mostly, marami talagang inihahanda na pagkain sa gabi. Diba? Kasi syempre yun yung pinaka full meal nila sa gabi. Pero sa umaga, dito sa amin sa Turkey, syempre yung yung cheese, mga olives, mga honey, yung mga ganon, at saka yung mga nuts, yung horma, yung mga dates, yung mga ganon. So yun yung hinihanda sa umaga, sa madaling araw. Tapos paggabi naman, of course, kailangan talaga first meal nila is meron silang soup. Soup talaga ang pinaka-importante. And then water. Bago sila kakain sa mga main dish. So, kailangan merong soup at saka water. Yun yung una nilang kinakain. And then, of course, yung mga nuts na, mga dates. Saka sila kakain ng full meal na talaga. Kasi, syempre, you're fasting for ilang oras ba? 12 hours yata. More than 12 hours. Kasi madaling araw, alas 3. So, more than 12 hours yung fasting nila, and then saka sila kakain. So, ayan guys. So, dito sa amin yun. Ang tawag sa madaling araw ng pagkain nila sahur, and then sa gabi naman is iftar. Tapos ito pa, meron kasi silang time na sinusunod, diba? So, halimbawa, ngayon, 8 o'clock ng gabi, ang kain nila open. Yan. Pero sa iba-ibang lugar, iba-iba 8 o'clock, exact 8 o'clock dito sa Istanbul. Tapos doon naman sa Bursa, sa next city naman is 8:01. Tapos halimbawa sa Ankara naman 8:02. So, iba-ibang city, iba-iba may 1 minute gap sila. Okay? May 1 minute gap sa isang country, sa the whole country ng Turkey, depende sa city yan. Sunod-sunod na yan. So, every city,
1 minute gap, sunod-sunod na yan. Halimbawa, ilang city sa Turkey, hindi ko na search. For example, sabihin na lang natin 150 cities sa buong Turkey. More or less lang, yun lang. Hindi ko pa kasi na search. I need to search nga pala kung ilang cities ang Turkey. So, may ano talaga sila, yung basta skip ng 1 minutes kada cities. Tapos, ganun din sa madaling araw. I no, it's not exactly sa madaling araw, pero meron silang exact time na cut-off time, na tinatawag nilang cut-off time sa madaling araw. Halimbawa, ang cut-off time nila is 3:30. So, dapat, before 3:30, nakakain ka na ng kumbaga, pinaka-breakfast nila. So, pagkatapos ng 3:30, as in, cut na yan lahat. Hindi ka na pwedeng uminom ng tubig, hindi ka na pwedeng kumain, hindi ka na lahat. Okay, mag-start na yan kasi meron silang cut-off time. Di ba? Nakakatuwa naman. Kaya, at saka alam nyo ba na sabi ng doktor, merong search ng mga doktor na alam nyo ba na ang fasting is good for the health pala. Kaya meron silang sinasabi doon na mga research na kung bakit walang sakit yung nagpa-fasting. May mga sakit yun sila na hindi na-absorb o hindi na-experience ng mga taong nagpa-fasting. Kasi, pag nagpa-fast ka pala, cleansing pala yun sa katawan natin. Kaya nga parang na-encourage din ako Not because of the religion, I want to do fasting, but for the health condition. Kasi may doktor na nagsasabi na maganda talaga sa katawan ang nagfa-fast. Kasi nga, pag hindi tayo kumakain, syempre yung intestine natin nakaka-relax. At kapag relax yung intestine natin, yung natin sa loob ng katawan natin, kapag relax sila, hindi sila nag-digest, naman sila daw, what they call this one? Parang nagre-repair. Okay, nagre-repair sila yung katawan natin. So, napakaganda, 'di ba? So, ayan, I hope I can do fasting for the benefits of our health. Hindi sa dahil gusto nating mag-Muslim, 'di ba? So, 'yun, pero maganda talaga siya sa katawan kasi may nag-search na doctor na tingnan niyo yung mga country na nagdudu ng fasting, hindi sila nakakaranas ng mga ganitong sakit. May ganon. May nabasa ako, may napanood ako ng ganon. So, merong benefits yung pagpa-fasting nila for their health and at the same time para sa kanilang religion na rin. Okay. So, ayan guys, sana na anti-stress kayo sa kwentuhan natin for today. So, ayan, maraming salamat. Sana mag-share din kayo kung ano yung piniprepare nyong pagkain para sa mga amo nyo. Ayan, thank you for watching at saka enjoy lang tayong mga OFW kahit puyat. That's part of our job. Enjoy lang natin. So, syempre, mahirap dahil napupuyat tayo. But yun nga, basta i-love lang natin ang ating work at i-enjoy lang tayo. Kaya natin to. Ayan, thank you for watching. Ito po si Chan OFW channel ng Turkey, OFW from Turkey. Thank you for watching and may the Lord God bless us all. Thank you. Bye.